radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ang programa na maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Hello, good morning, malipayong adlaw ug maayong buntag sa atong mga tigsuonan sa tibuok nga probinsya sa biliran. Kumusta ka mo? Si Kuya Mark maoy hinaot ka natong tanan nga kitang tanan naa sa maayo nga kahintang karong adlaw Sabado, no? November 12, dagmit gud kayong panahon, no? Pila na lang ka days, no? Mahuman na ang tuig 2022. So sanglit, no? Para katang atong mga kaigsuonan din ha, ayo gid pag ginahinay ha, kay dagmit ang panahon. Pero dagmit po na nga daw kaigsuonan pagkakaroon nga maka guman, no? Sa atong mga tawagani sa ilang pag-eskwela, no? Ang atong mga estudyante karon, no? Anyway, no, every Saturday mudangat kini nga program, no? Every Saturday si Kuya Mark ang inyong kauban. Kini nga atong tulumanon every Saturday from 11 to 12. No, mudangat kini nga ato programa. Before that, mga kaigsuonan, pauswagami, kauban nako ang ato engineer sa kahanginan, no? Si Sir Arthur Ramirez. Mauni siya ang nagpanday, no? Aron mabatian ta ngadto sa atong mga kabaranggayan o gihapon ngadto sa mga langyaw nga labnasan. Ingon niya nilang langyaw nga labnasan ngadto sa atong mga kaigsuonan out of the Philippines. All over the world, mahigit ang gihapon ta mabatian pinaagi sa atong online nga program, okay? Live ka nga mag-broadcast through Facebook, no? Ang atong program pwede gihapon ni Maricol o pwede gihapon ninyo kung karon busy mo, no, naka-tune in mo, pwede ninyo i-review unya. Revisit ninyo kwan lang ang 103.9 Radyo Natin Nabal sa atong Facebook Live. Siyempre, live gihapon ninyo nga ibatian, no, para naa din na sa atong sa probinsya sa biliran na transistor radio, no? 103.9 Radyo Natin Nabal, FM band para sa atong mga nakapaminaw pagkakaroon, no? Karong adlaw nga Sabado. So, kumusta? Again, no, ang atong mga parag-uma, ang atong mga fisher folk, ang ato mga drivers, ang ato mga senior citizen, no, ang tanan nga mga tawo na nakapaminaw, kumusta ka mo? Kumusta ang inyong usak ka simana? No, nagproblema ba nga lisod pa ang kabutangan? No, ayaw ka bala ka ng mga ang problema kung kwarta kay ang kwarta na alang gyud na. Then ang problema permanente good ka maka-encounter sa problema. Importante lang good lig-on mga kaigsuonan ang imo pagtuo, lig-on food, imo pundasyon sa imong panghunahuna nga tanan na, no, nga mga problema, tanan na nga mga na-encounter nimo nga obstacles, tanan na nga mga na-encounter nga kung unsa man din na anay solusyon. Kay dili kahatagan og problema kung dili na nimo masolusyonan. Siyempre, gitalent gihapon ka sa atong makagagaho kung tugtog asa ang pundasyon sa imong pagtatao, no? Kaya ang uban, dili na ko ani. Ngano man, isud na kayo sa din ako problema. Bye, pasalamat ka. Gihatagan ka o kinabuhi sa atong matagagahom, no?
kanang gihatag sa imo opportunity na nga to naa pa kay mission dinhi ang problema normal na malalabay na o mulabay na ang mga problema. Importante la kung unsaon nimo pag-overcome. Don't give up, just walk on sa phase no kanta na noon. Anyway, no, unsa bay ato mga pagsultihan pagkakaron daghan. For example, para sa atong mga kaigsuonan sa Kulaba na ako'y good news kaninyo, labi na katong may plano magkuha og lisensya, no, unya ay hatag ko kaninyo. Siyempre update sa atong permanente na batasanan jud every time na mag-program sa maghatag ko kaninyo og update sa COVID-19 cases. Ngano kuno Kuya Mark na permanente man nimo ihatag nga update. Ihatag ni nako kaninyo aron hatagan mo gihapon og information basig nakalimot na ta. No, basig masing normal naman tingali karon no, naapay mga padayon nga COVID cases. Pero before that, pasalamatan namin ato mga kasugbong kini nga programa, syempre sa panguna sa atong assistant sa Regional Director sa Department of Public Works and Highways, no, DPWH Region A, Engineer David Adungay Jr. Then ang ato OIC District Engineer sa Biliran District Engineering no, si Engineer Alfredo Bolido. Then ang ato OIC Assistant sa District Engineer sa Biliran District Engineering Office paghihapon si Ma'am Rosa Rotete. No, ang ato District Engineer si Engineer nakalimot na inoong ko, nakasabang ko, si Engineer Beriones. Ayun, ang ato District Engineer. Get well soon, sir. So, siyempre, ang ato personnel and staff, no? No, na yung mga pagbukaroon na promote diha, magsimahin mga Engineer 2, na? Engineer 3, na ay mga bagong promotion din ha, atong mga personnel and staff diha sa Biliran District Engineering Office. No, na ako yung pangalan diri pero mauwaw ko. Next time na lang. Bitaw. Then, ang ato governor, probinsya sa Biliran, si Governor Gerard Roger Espina, kauban ang ato Vice Governor, si Vice Governor Totoy Carihan III. Then, ang ato very supportive na congressman, no, sa Lone District sa probinsya sa Biliran, si Congressman Jerry Boy Espina, ang ato Chief of Hospital, siyempre, no, Biliran Provincial Hospital, si Dr. Joyce Canea. Ang ato sa mayor gihapon nga kasugbong, no, nga maghatag gihapon yung mga information, siyempre sa banguna sa atong mayor sa lungsod sa Nabal kung asa ta nag-program pagkakaroon, no, si Mayor Gretchen Stephanie Espina, no? Then ang ato engineer sa konseho kinigyon, no? Si Engineer Camilo Biboy Castro, kini si Engineer wag ni siya bisyo kundi paghatag og serbisyo kaninyong tanan, no? Ang ato mayor sa lungsod sa Kulaba nga Mayor Humphrey Tulikba, no, para sa mga kaigsuonan nga nakapaminaw pagdaktor no lag nagyud sa mga panon tambay ko din ha kay naa ay good news kaninyo, no, labi na gyud katong may plano mag-apply og driver's license, plano mag-apply og kanang tawag ani lisensya sa LTO. Yun. Oo, paminaw lang mo unya kay hatag ko kaninyo ang information para sa atong mga kaigsuonan, exclusive ni para sa atong mga kaigsuonan Kulaban-on. Okay. So nga dito, ang atong oras mga kaigsuonan alas 9, alas 11:09 na. Ayun. Oo, nga dito sa atong information coming from Department of Health Eastern Visayas, no? Sa atong COVID-19 case bulletin, no, kining ato nakuha nga information as of November 7, no, from October 31 to November 7. So sumala sa atong nakita diri mga kaigsuonan, no, nga update
sa usa ka semana from October 31 to November 6 na ay panibag-ong 77 COVID cases. So naa pa mga kaigsuunan kining mga insidente, mga report, no, kining padayon nga naa pay napati sa journal, no, sa atong bulletin may tungod kini nga COVID-19 virus cases, no, in Eastern Visayas. Kundi natong nakita ang panibag-ong 77. Kini nga 77 ang 15 ani from Tacloban City, duha ang Ormoc City. Sa probinsya sa Leyte na ay 33 nga confirmed new cases, no, kini nga COVID-19. Duha sa Southern Leyte, 15 sa Samar, upat sa Northern Samar, sa Eastern Samar, 3. Then dinhi sa ato sa probinsya sa Biliran na ay 3 mga kaigsuunan out of 77 upod ni siya mga kaigsuunan, no. So sanglit ayaw gud lang ta anay pagtagya mga kaigsuunan na apagyud kini nga virus, no, na apay mga napati. Pero kumbaga atong tan-aw nag-leaser gad siya dili sa hataas sugad gyud para sa dati, no, nga hataas. Pero ang ato punto ani dinhi mga kaigsuunan nga naapay tawag ani naapay cases, no, kining COVID-19. So sanglit ayaw jud sa pagtagya mga kaigsuunan. Utro-utro na ako si Kuya Mark namin tigo nag-iingon kung unsa ang ato pagkakaroon gi-adapt sa new normal. Maulang gihapon mga kaigsuunan ang ato sundon nga naman usa gihapon nga makahatag kanimo og protection, no, aron dagmit aw dili ka dagmit mataknan kini nga pagka-virus. Oh, di ba? Dagmit man lang ang kung unsa ang mga minimum health protocol. Then ang usag gihapon kinahanglan jud akong amigo nga naminaw pagkakaron, no, magpabaksin ka, no, kay ang vaccine, no, hataas jud ang percentage na once you are vaccinated, no, dako ang percentage nimo nga dili ka dagmit mataknan og kini nga virus, mataknan man kangani dili ka dagmit mahingat sa critical nga kondisyon. Nga naman naanay foundation, naanay antivirus, no, diha sa imong lawas nga makaproteksyon in kaso maka-encounter ka maka-encounter na nito nga virus diha sa imong lawas. So dako jud makaigsuunan nga tawag ani tabang para sa imong lawas kung naa na kay vaccine. Ako lang ni ibalik kaninyo kay nag-care good ko kaninyo mga kaigsuunan sa atong mga nakapaminaw pagkakaroon. Ano kay kung for example ang usa ninyo nga membro sa inyong pamilya mag-positive kini nga COVID-19 kabalubayata nga usa nga number 1 nga malangan, no, ang trabaho kung naay trabaho, ang sapa ang pamilya, no, ang oras, no, dako gyud sanglit. Okay lang ta mo sa mga kuan. Importante gud na sa atong una kung unsa ang mga minimum health protocol kay based dili gihapon, no, atong gitangdan nga information coming from Department of Health Eastern Visayas. Sa total kaigsuunan na ana sa 63,987, no, mga kaigsuunan ang napatik number in over the region in Eastern Visayas maoy nagkanaa og COVID. Pero ang pinakamaayo kini nga 63,987, 98.79% ang naka-recover ani. So naa sa 63,216. Taas mga kaigsuunan ang percentage para adtong mga na naka-recover. Pero
ang sad gihapon na gihapon mga naawat ang kinabuhi kundi in nag-total ni og as of November 7 nag-total na og 686 mga kaigsuonan dinhi sa Eastern Visayas ang naawat na kini na kinabuhi. So sanglit no. Ang ako gani dili na ni madugnan. No, aron makabalik na gid sa normal gyud. No, karon nag-adapt man ta sa new normal ang gusto nang tuwag nagid sa no. So mawala na gyud ni nga unta, mawala na ni mga patik o mga COVID cases dinhi atong napit. Now, ngadto gihapon ta sa information nga nakuha nato no sa DPWH Biliran District Engineering Office kundi itong nag-aging program na to na ay nangutana sa ako regarding dinha diversion road no sa pawikan sa diversion road nangutana kung kanusta ako na matapos. Now sa atong nakuha nga information coming from department coming from DPWH Biliran District Engineering Office kana nga ongoing nga construction na siya sa phase 2 no kana nga pawikan Esperanza Diversion Road sa lungsod sa Kabukgayan kundi kini siya no gitrabaho ni sa Choco Builders nga corporation mao ni ang kontraktor nga nakadala ani kini siya mga kaigsunan nga project in multi-year. Okay, kartignon gani mga kaigsunan multi-year funding from 2021 to 2023. So kini siya nga pawikan Esperanza Diversion Road para katong nakuna na nangutana no multi-year ni siya. So possible next year mahuman pa ni. Then kundiin kini siya nga pawikan nga Diversion Road Esperanza no sa atong nakuha nga information na ana sa phase 2 kundiin nitungod good man no sa malain nga panahon siya nagdala o pagdangan at sa phase 2 nga trabaho di siguro gyud ngin gilauman then paningkamutan gyud nga mahuman karon nga December 2022 ni amount ni og 47,904,000 no kining more or less hapit na ni mga 50 million no mga kaigsuonan kini siya na ani sa 4.166 lane kilometer road then na ani total of 13.40 meters 4 lanes ni siya mga kaigsuonan. So ang makadako gini siya nga bulig no kini nga gidumala pagkaron nga diversion road kundiin kini siya nakabulig gihapon ni para diha sa mga duol nga mga barangay no na kundiin usa gihapon ni siya nga alternative way no para sa atong mga motorista no kay dako gyud ni nga tawagan ni dako gyud ni nga tabang ato sa atong mga motorista. So para sa atong nagpangutana no naa sa second phase kana nga pawikan Esperanza nga Diversion Road diha sa Kabukgayan no then pinitiya multi-year nga funding from 2021 to 2023 hangtod third phase mahuman na ni no next year pa puhod no mahuman kini siya nga project. Then labot lang na padayong gihapon ang gidumala no nga pag-inspection sa pangunguna sa atong assistant ang ato OIC District Engineer no na si Engineer Alfredo Bulido nga padayon ang pag-inspection sa mga site project under Biliran District Engineering Office kay kung inyong manumdum na kaigsuonan no usab nga usab
nga gusto pagkakaroon sa Biliran District Engineering Office nga ang 2022 nga fund or 2022 nga mga project no mahuman na karon nga tuig no mahuman na karon nga buwan og December. Mauna nga pas-pas kaayo, busy kaayo ang ato sa monitoring team, sa construction team, sa inspection team, mismo si OIC District Engineer Alfredo Bulido, no? Siya mismo mag-adto sa area, i-check kung unsa na ang status ay gusto niya mo hataas ang percentage nga accomplishment sa usa ka project. No, mauna ang iyang gusto. So gusto gid niya tanan nga project under 2022 mahuman na gud ni. So usa gihapon ning igipahamtang during the meeting of contractors katong ading bula o meeting tanan ang mga contractor nga ang tanan nga project under Biliran District Engineering Office na nagpakakuha mo alayon lang atong patpasan ang trabaho. Then kung mahimo kung unsa ang naa sa calendar day no sa pag-construct or calendar day nga tawag ani contract no calendar day of contract aron mahuman na matuman. Siyempre di naman din na dagmit matuman ang uban. Siyempre ay tungod sa panahong gihapon ako kung gihapon kaya na siyempre di ba paron nag-agi nga buwan nagkanaa sa og bagyo. Siyempre alangan naman ang ato mga kaigsuunan workers atong pasudlon no na ay malain na panahon, di ba? So halangan gud na. Siyempre kung road concreting dili man na pwede nga sigiguan magpadayon pagtrabaho, padayon ang himuon nga kalsada ngano man no. Mapiktuhan ang gihimo nga kalsada no. Sabi ng nga mga road concreting. So pag kusog ang uwan, malain ang panahon, siyempre sa gihapon ang pag temporary no nga ikundang anay ang trabaho man tungod kay lain ang panahon. Siyempre na ay uwan, di ba? Kusog niya. Makakuang gihapon. Unsa ni pwede gihapon na makatawag ani maka-istorbo gud, makabilatar in short. Kung na lang ko makabilatar gud sa trabaho. So karon pas no manggani ang ato diha sa construction, sa inspection no ni tabang-tabang sila karon pag monitor sa tanan nga mga project. Dili lang ni nato ang project no daghan ni nga mga project. Then labot lang na ay mga project gihapon nga next year i-implement. So busy gud kayo karon ang mga taga DPWH Biliran District Engineering Office. Pero bisan pa ana ko no ang ilang gusto unahon karon. Gusto gud nila nga mahuman na kini nga mga project under 2022 nga funding. Siyempre, saludo ta no sa atong ang ato OIC District Engineer si Engineer Alfredo Bulido no kauban ang OIC Assistant District Engineer si Ma'am Rosite. Si Ma'am Rosite usa gihapon ni siya nga maghimo gihapon og mga plano unsa nga mga project ang kinahanglan for next year, for other next year. Oo, sa gihapon ni siya nga nagplano nga unsa nga mga project nga makatabang gihapon sa economic activity sa tibuok sa probinsya sa Biliran, makatabang gihapon diha sa atong mga motorista. No, labi na kini nga mga farm to market road, daghang pagyud mga kinahanglan ay dunon. Kinahanglan pagkalsadahan, maseksuunan kay siya dako ni gihapon nga tabang para sa ekonomiya sa ato from market ngadto sa atong mga kabukiran. No, ang atong mga parag-uma no kay dili na pud sila maglisod to transport sa ilang mga produkto may tungod kay man ang ato mga kalsada. So dagmit ma-transport low ang cost sa ilang transport sa ilang mga produkto. Siyempre pag adto nato sa merkado dili sugad kataas ang presyo. So siya friendly price
no, nga pwede na to masagamtaman diya sa atong mga consumer, kitang mga consumer, no, nga mugamit gikan sa ato mga parag-uma. Ang number one, adlaw-adlaw ang ato mga plat, di ba? Ang ato mga utanon, no, kay dili man ni siya dinhi itanong sa proper dito man gyud ni sa mga kabuktiran, mga tayaw nga lugar. So mas maayo kung dito sa tayaw nga lugar, no, sa ato mga far-flung barangay na ay mga kalsada, kay dito maghapon sila magtanong kini nga ito mga kuan, mga produkto agrikultura, no, nga magtanong sila nga naman sige lang tanong lang sa kay dili lisod, pero kung lisod ang agianan dako ang ilang cost unya ang ilang produkto kung ilang tan-awon maalkalsi pagani pagbiyahe pa lang, siyempre pag adto sa merkado taas, no, dili pa sila sure kung paliton kay taas naman, taas po ang ilang costing, di ba? So kini siya nga tanan modul lang gihapon ni economic activity nato dinhi sa probinsya sa Biliran. So sanggit kini nga farm to market road usab ni nako nga pinaka the best nga gihimo, no, sa atong taga Department of Agriculture at the same time kauban ang taga DPWH, no, kay dako gyud ni nga tabang ato sa atong mga parag-uma. Then ang ato kiniluwat nga mga road expansion project, no, pinipod nga mga diversion road nga gihimo dako gihapon ni nga gamit ngadto sa atong mga trading, pag-trading na mga kaigsuonan sa trading activity ni, no, kay dili na for example like natay cross country road, no, dili na mo tuyo ang atong mga mag-trade sa produkto outside sa Biliran, no, dili na mo tuyok mo dito na lang naman inaano kalsada access road nga maka-add dayon kung asa nga municipality nila i-trade ang mga produkto likewise gihapon sa ato magikan din, di ba? So kung naay mga cross country road, naay mga provincial road nga gihimo, mga alternative road maayo na, no, kay makatabang na dili lang sa trading sa atong mga motorista nga mogamit adlaw-adlaw diha sa atong mga national highway. Siyempre, ang paglagpas sa mga kalsada, no, usag gihapon na siya nga makaaghat niya sa atong mga investor, no. Ang mga investor siyempre dili na maglisod pag-ani sa atong probinsya nga naman lagpad man ang ato kalsada kung na sila mga dako nga mga wing van nga isulod diri, dili na sila mag-alanganin nga naman maka-adi man ang ilang truck, no, kay lagpad man ang ato kalsada. So kana po may tulod sa lagpad na ay mga intalon, mga individual nato nga ang ilang mga yuta din na igo sa mga gibuhat nga expansion widening mga kaigsuonan ng kalsada. Mao na nga usag gihapon nga giaghat, no, ni Engineer Alfredo Bolido. So kadtong mga taraan o mga widening, then kadtong nga taraan nga kalsada ang ilang mga yuta, no, may tungod sa gigamit man gyud ni sa kuan sa gobyerno, no. Kung naay mga compensation nga pwede ninyo makuha ay tungod kay nagamit or naigo ang inyong kalsada, paadto lang mo sa buhatan sa Biliran District Engineering Office. Kay naa sila yung mga requirements na kinahanglan ninyo i-required. Then kung siyempre tinuod na inyo na yuta, then kung naay compensation, naay kabaraydan sa nga gobyerno, mahatag sa ninyo. Oo. Mao gyud na ang pinakamaayo. Ayaw na singkan sa aba sa iba kay di na makabulig kanimo. Kung naa kay concern, no, sigon kang OIC District Engineer Alfredo Bolido, naa kay concern sa DPWH, sabi na kung naigo ka sa widening or naigo ka sa mga road nga opening nga nahihimo, no, paadto lang mo sa buhatan kay i-guide na dito information one set, no, pwede ka dito mangutana dan ikadto ka kung asa nga office ka o asa ka nga section diha sa office sa Biliran District Engineering Office, pwede na i-dangop ang imong concern.
di ba? So mao nay maayo kinahanglan gud na atay kuan. Na atay proper nga communication between sa atong community then sa atong mga offices. Kay makatabang gud ni siya. So speaking sa pagkatabang, no, naagihapon ta nakuha nga information, no, gikan sa provincial government of Biliran, siyempre sa pangunguna sa atong gobernador, si Governor Gerard Roger Espina, no, kundiin padayon ang ato, no, paghatag og bulig or serbisyo para sa atong mga kaigsuunang biliranon, no. Then katong nag-agi nga adlaw, no, may tungod gyud man naiguta sa malain nga panahon, no. Katong November 10 naghatod og mga relief pack, no, sa pangunguna sa atong gobernador diha sa Balete. Kundi ni abot og 75 ka household sa tubig Ginoo. 200 ka household ang natagan ani nga kanan DSWD relief pack, no. Then naa sa barangay Tanuk, no, 51 ka mga household mao'y natagan gihapon. Sa barangay Buyo, 44 ka household mao'y nakatagan kini nga food pack, no, gikan sa gikan sa DSWD. Then sa barangay Matagungsong na ay 21 ka household mao gihapon ang natagan og kining relief pack na ay nakabak ni gikan sa DSWD, siyempre gikan ni sa provincial DSWD. Then labot nga naghatag gihapon og mga hygiene kit, then relief packs, no, diha sa barangay Tabunan North, then barangay Tabunan South, kundiin naapektuhan ni sila mga kaigsuunan sa natabo nga flash flood ang mao nga lugar, no. So naa ang ato gobernador gihapon nga magpahamtang og manguna sa panghatag sa atong mga kaigsuunan nga intalon na dabi during katong nag-agi nga malaking nga panahon. Then padayon gihapon naghimo og pamaagi ang ato gobernador, no, na matagan og maayo then komportable ang ato mga kaigsuunang biliranon, no, ila pag-adto sa balay biliranon, no, kundiin na gidugangan ni mga kaigsuunan og napulo ka folding bed, no, tulong emergency light, no, nga kundiin kini nga ato balay biliranon ang panuyo ani mga kaigsuunan nga mahatagan og tabang ang ato mga kaigsuunan nga ay mga pasyente, no, sa AVRMC, then kanang mga kaigsuunan nato nga stranded, no, kundiin ang ato balay biliranon nahimutang ni mga kaigsuunan sa Tacloban, barangay 93, Bagakay, Perles Village, Block 5, Left 6 diha sa siyudad sa Tacloban. Duol rang ni sa EVRMC, no, sa Eastern Visayas Regional Medical Center. Kung moadto mo, no, pangutana lang mo asa ang Perles Village diha sa barangay 93, Bagakay, duol lang nga. Then naman na karatula dito nga balay biliranon. So katong nag-agi nga adlaw, no, may tungod sa atong mga kaigsuunan makahatag gihapon og maayo then komportable, no, pila nga mga biliranon
nga na ay pasyente katong nag-agi nga adlaw maoy nakadawat og napulo ka folding bed, tulo ka emergency light, then additional nga pillows and blanket, additional nga unan og habol. No, mao ni maayo. So komportable ka gud. Mao ni ang usa gihapon nga panuyo sa atong gobernador nga i-embrace jud mo, no, i-embrace mo nga ma-feel ninyo nga naa ang gobyerno labi na sa probinsya sa Biliran. Kung ito taga Biliran, naa ang provincial government sa Biliran, mag-embrace nimo kung naa kay problema labi na kung may stranded ka, then labot lang yun na dako gyud nga tabang kung naa kay pasyente diha sa Eastern Visayas Regional Medical Center nga naman tag-usa lang yun ang gitugot na magbantay sa kapasyente, diba? Diba? So kung duha mo, no, lisod asa nga matugang usap. So ang uban mag-check-in, no. So additional expenses, no. So kini siya sa sud ni nga hunahuna na pustro ni nga project para tabangan ang ato mga kaigsuonang Bilyarano. So dili na mo check-in pa, dili na mag-hotel, pwede dito matulog, mag-stay temporarily, no, while aada pa sa naapamoy pasyente, no, diha sa Balay Bilirano, nagpila ka adlaw napakay pasyente, welcome, pwede ka dito makatulog. No, kung naay mga pagkaon dito, pwede gihapon ka ma-free. Pero siyempre, kinahanglan po na tayo kalugalingon nato nga baga pocket money. Kung gusto mong kadayon, pwede ka makaon. Diba? So, nalista mga kaigsuunan, no, sa maayong information nga kini ganahang gyud ang ato mga kaigsuunan sa mga taga-Kulaba, no, atong mga taga-Kulaba nga nakapaminaw pagkakaron, no, na ay driving course, no, nga i-open para sa atong mga kaigsuonang Kulaban-on, sponsored ni Mayor Humphrey Ulimba, no, karon nga November 16 to November 17, no. Otrohon nato para sa gustong mag-apply or magkuha og driving course, no. Sponsored ni Mayor Humphrey Ulimba, mag-conduct buhaton ni siya sa Municipal Hall building makigsuunan sa Kulaba, dito ni sa Kulaba Training Center karon nga November 16 to 17. Ang application and registration mo adto lang mo sa Mayor's Office. So kini siyang paghatag kaninyo og driving course, siyempre intended ni siya para sa atong mga kaigsuonan nga mokuha og lisensya, no, kay mas maayo na tay lisensya. So this is for free, no, sponsored ni Mayor Humphrey Ulimba. May conduct kining theoretical, no, driving course ni Mayor Humphrey Ulimba nga kundiin karon nga umaabot nga November 16 to 17 at Kulaba Training Center. Para katong para sa gusto mga aplikant, no, again paadto lang mo sa Mayor's Office sa Lunes. Kay Lunes is 13, 14, 15, 16. Wala na lang ka days, no, 2 days ni siya nga training course. Usanglit, no, paadto na mo para sa atong mga kaigsuonan taga Kulaba. Siyempre, no, padayon paghihapon nga nakipag-coordinate, no, ang ato pipila nga mga leaders din manggani bisag si ang ato dating governor, si Governor Roger Espina, no, kundi personal siya nga gibisita, no, sa President sa Councilors League Biliran officers,
no, sa ilang presidente nga si Rudy Espina, kauban ang Eastern Samar Regional PCL President na si RB Ibardone, no. Nagbisita sila padoong sa balay ni Governor Anay Governor Roger Espina. Siyempre, paghatag gihapon og respeto, then meeting kung unsa nga mga plano nga pwede pud no makatabang si Governor ang ato dati nga Governor si Dr. Roger Espina. Then labot lang na gihapon mga visitors si Dr. Roger. Bisag wala na sa position, gibisita lagi hapon ang ato mga kaigsuonan friends of Jerboy Espina, ang ato mga pogi, no? Sa pipila nga mga barangay, no, ibisita gihapon. Then labot lang na information pagihapon gika naman sa atong congressman nga si Congressman Jerboy Espina. Kundiin katong nag-agi nga adlaw, no, naghatag og food assistance ngadto sa atong mga kaigsuonong biliranon, kundiin maabot 100 nga mga household sa Barangay Salvacion sa Culaba nakadawat og usa ka buok nga dressed chicken, no, nga gitambungan gihapon gi-assist ni sa atong mayor nga si Mayor Humphrey Olimba, kauban ang ato SB member, din ang ato mga barangay official nga usa gihapon nga kasugbong nag-facilitate sa food assistance program ni Congressman Jerboy Espina paghatag og mga sudan, no. Wow, dressed chicken, no, ang whole dressed chicken ang nadawat sa atong maabot 100 nga mga household, no, diha sa Barangay Salvacion sa lungsod sa Culaba. Then labot lang na naagihapon, no, katong nag-aging adlaw November 9 nagkanaog orientation para sa atong mga beneficiary kini nga tupad nga program ng hatag og PPE, no, kundiin maabot 389 nga mga beneficiary kining tupad program sa uban or sponsored gihapon ng ngit birog paagi kini si Congressman Jerboy Espina makakuha og pundo kini nga tupad, then ma-implement in partnership gihapon sa atong tugihang gihapon nga mayor diha sa Maripipi si Mayor Joseph Kaingkoy, no. So kung nag-agi kini nga information atong nabasa ni gikan sa post ni Congressman Jerboy Espina. Then labot lang na mga kaigsuonan kung ganiha dito ta sa Maripipi karon doong naman ta ngadto naman ta sa Kabukgayan, kundiin katong nag-aging adlaw November 11 nagkanaa og briefing para sa mga application sa last batch para sa tupad program for this year 2022, no, kundiin natabo ning briefing sa mga nag-apply, no, dito ni sa lungsod sa Kabukgayan. Siyempre kauban gihapon ang ato mga personnel sa Culaba, no. Then ang ang sa Kabukgayan, then ang ato mayor si Mayor Adubo sa Kabukgayan, no, sa gihapon ni nga nag-facilitate. So pasalamat sa mga kaigsuonan nga ang ato tawagani ang ato congressman, no, na ay mga gibuhat nga panghatag og mga programa, no, labot sa iyang food assistance na asay mga livelihood na mga programa, like for example kini nga tupad, no, labot lang na asay mga financial assistance, burial assistance, then labot lang na naapa siya sa iya bigang personal nga ihatag niya, no. Labot lang ang iya panghatag kini construction materials ngadto sa atong mga eskwelahan, ngadto sa atong mga kabarangayan, magkanaa gihapon og kaning mga pipe, oo, no, nga makahatag gihapon ni og serbisyo sa tubig, no, pero kaluyo ni iya gidonate, no. So si Congressman Jerboy Espina daghang gyud ni nga mga programa, so saludo gyud ta
bisag unsaon nga mga program sudlon ni Congressman Jerboy Espina aron matabangan ang ato mga kaigsuunang bilirano na kayang panghatag din nga walking chains, wheelchair, nebulizer, dako jud mi nga tabang labi na kung na ay mga kaigsuunan nag-problema sa respiratory, nag-problema kung na kay asthmatic ka, no? Hindi na din ka magproblema, importante lang na kay trial din ha nga pwede nimo gamiton in case atake kung kakini nga imo asthma. Samtang maghatag lang ta og information ang ato oras 11:45, no? Sila na lang ka minuto mahuman ang ato programa kini nga impormasyon biliran. Siyempre kahuman lang gyapon kini si Kuya Mark sa atong technical side si Sir Arthur Ramirez. No, nakakuha tag information coming from Department of Agriculture 8 kundi considerate na mga kaigsuunan kung pilagyod ang naging apekto katong nag-agi nga bagyo o paingding sa atong dapit, no? Sumala sa atong regional director, no? Then gikan mismo ni nakuha nga information nato kang Ruby Calisterio, no? Ang science researcher specialist sa Department of Agriculture 8, no? Sumala sa ilang opisina gikan sa BPAR sa parte gihapon sa atong mga fisher folks, no? Kundi para sa livelihood stock and crop upod na ni mga kaigsuunan, no? Ang naging danyos ani mo abot og 143 million, no? Ang intalon na distroso during sa nag-agi nga bagyong paing dinhi sa atong dapit, no, din sa region 8 kundi ang total ani nga damage, no, nga maabot 374 ka hektarya, no, ang intalon na danyos ani. Then labot lang ni na agihapon mga pipila nga mga pintalon, mga farmers, no, nga ang ilang gilauman kini nga mga pananom lang o humay daghan sa mga kumahanan nila ang naapektuhan ani. Basta sumala sa ilang nahikay nga information, no, based sa ilang gibuhat na study, no abot og 143 million ang naging danyo ngadto sa atong agrikultura kini nga atong information nakuha ni sa Department of Agriculture Region 8. Mga kaigsuunan daragod man niya kinatadlas na kita itong oras si Kuya Mark maoy temporaryo nga manamilit kaninyong tanan. Then nagaghaptog-tog sunod niya gayon kita paghapon maghiusa, no? Pareho nga oras, pareho gihapon nga istasyon, no? Ayun mo paglito din ha. Every Saturday i-tune in na ninyo ang inyong mga ang inyong mga transistor radio 103.9. Then kung naamoy internet din ha, bil nga lang ang 103.9 radio natin na BAL. O para sa atong live stream, no? Para po sa karon pa lang nakapaminaw, no? Karon pa lang na og oras, pwede ninyo i-review ang ato program, no? Ang impormasyong biliran. Pinagilagod man sa online. So dili na ninyo ibatian live o through. Kaya nag-live na natakag karon. So inyong nang mabatian inyong ma-review through sa atong online sa Facebook, no? So tanang gihapon nga mga program dinhi sa 103.9 radio natin na inyo gihapon na tawag ni ma-review. Siyempre pila na lang ka date gihapon mo Christmas na ari panumdum, no? Ang ato mga kapulisan, no? Nga katong naay plano nga magbiyahe, mag out of town, no, mag-celebrate og Christmas sa ibang lugar, no, make sure sa inyong mga tagsa-tagsa nga mga panimalay nga
isara tanan, no? Kung mahimo, sure good nga naka-double lock, no? Kay mo pag-ingani nga mga buwan mahataas pod ang insidente kini nga mga thief, mga pangawat, mga robbery. Excuse me. So katong mo kadto gihapon sa mga matawo kung dili kinahanglan ka magsulot sa imong mga alahas, kining mga tuan nga ayaw na lang, no? Dali na katong mag-window shopping, ha? Kay ang ato pagbati pagkakaroon, ang ato mga government employee, no? Mudawat na og ilang bonus, karon umaabot nga 15, ha? Kung dili ka magsala, no? Ha? Congratulations, makadawat na simoy ng hangin sa Christmas. No? Start na gid kuno gani ang uban mga Christmas party. No? Ang uban liwat, magplano pa lang, no? Kung mo magplano, labi na kung mag-out of town, again, natong utrohon, no, ang PNP na ay panumdum ka ninyo, atong mahimo, ha, make it sure nga ang inyong balay, inyong bayaan na nagpakalak. Then, kung naamoy silingan din, ha, kung mahimo, tugon ra. Pananghin niya, pag tanaw. So, then, ang mabiyahe, siyempre, make picture gihapon ang iyong mga sakyanan para kung layo ang inyong travel, dili mo mag-uberiya. No? Then, unsa pa? Wala, Kuya Mark. Human na imong barag. Dili na ba sa namin ato mga kasudbong kaya na program sa pangungunan gihapon. Sa atong Assistant Regional Director sa Department of Public Works and Highway, Region 8, si Engineer David Adungay Jr., then ang ato OIC sa Biliran District Engineering Office, si Engineer Alfredo Bolido. Then ang ato OIC Assistant District Engineer na si Engineer Rosete. Then ang ato District Engineer na si Engineer Ferdinand Briones. Ang ato Governor sa atong probinsya sa Biliran, si Governor Gerard Roger Espina. Ang ato Vice Governor na si Vice Governor Popoy Kaniha III. Then ang ato Congressman na si Congressman Jerboy Espina. Ang ato mga mayors sa pangunguna sa mayor sa lungsod sa Nabalcon at sa nag-program pagkakaroon si Mayor Stephanie Gretchen Espina. Then ang ato pugihan gihapon nga engineer sa konseho si Camilo Biboy Castro, no? Then ang ato mayor sa lungsod sa Culaba, no, para sa manay gusto nga makakuha og driving course diha sa lungsod sa Culaba sa pangunguna, no, sponsored ni Mayor Humphrey Olimba paadto nang mo sa sa munisipyo, no, ang padayon na magdawat og mga application para gusto kini nga driving course, no? Then syempre ang ato Chief of Hospital sa Biliran Provincial Hospital na si Dr. Joyce Caneha. Then ang ato personnel gihapon ang staff diha sa Biliran Provincial Hospital, ang ato nurses, doctors, no, ang diha sa laboratory, ang tanan diha sa mga empleyado sa Biliran Provincial Hospital. Saludo natin sila kay ang sa hospital mao gid maghatag og adugang nga kinabuhi, no, labi na katong nanginahanglan og aid sa atong mga doktor, sa atong mga nurses, di ba? Then syempre sa technical side atong gyapon ging ka sumbong si Sir Arthur Ramirez, no, ang ato engineer sa kahanginan, no, kung wala siya dili gid sa mabatian, no, dili pud ka makit-an sa internet. Siyempre, ang ato station manager si Ma'am Marjo Aguilos, kauban ang ato sa production, si Michelle, ang ato bihapon si Sir Michael, no? And siyempre naman si Kuya Mark. Si Kuya Mark maoy nag-ingon bisag unsa ang ato unahon, no? Diyos dili bisag unsa ang ato buhaton. Ayon, bisag unsa ang ato buhaton, nalipat ni noon si Kuya. Bisag unsa ang ato buhaton, Diyos ang unahon. Ayon, maayo nga adlaw, maayo nga weekend. Keep safe everyone, and may God bless us all. Bye-bye!
Ang programa nga maghatag og kasayuran ug katin-awan. Mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong biliran. Kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM.